Treasure hunting weekend mga ka-TH. Narito kami ngayon sa isang bundok kung saan ang aming hinahanap ay yung sinasabing Centennial Tuog Tree na merong malalaking pako or tinatawag dito sa amin na perno. Yung pako na may haba na 8 inches na kwadrado na ang kapal nito ay nasa 3/4 inch, halos 1 inch ang laki ng diametro ng pako na ito. Kaya narito na kami sa site, kasama ko ang The Pendulum at Acumeter Man, at narito na yung tuog tree at amin ito lalapitan para makikita talaga yung itsura ng pako na nakapako doon, kasi baka rounded na klaseng pako or maliliit lamang, sabihin natin numero 5, yan ay hindi pa Yamashita treasure marker. Ang mga pako na tinatawag na marker for treasures ng mga Hapon ay talagang malalaki at kwadrado ito. Minsan yan ay gawa from brass or bronze materials. Karamihan ay bronze. At karamihan din ito ay galvanized ang pako, kaya hindi kinakalawang kahit na aabutin ng maraming taon ang lilipas. Okay, ito na yung tuog tree na merong pako. Hindi makikita sa malayo, pero ayan, merong pako dyan. Yan, merong all in all, merong 5 pako ang tuog tree na ito. At ayon sa ating mga ka-TH dito ay nung isinilang sila ay nandiyan na yan at malaki na yan, na kasing laki na ng ganyan. Hindi nga lang tumataba daw ang tuog tree na yan, pero yan talaga ay matagal na daw yan. At pinagtaka nila bakit yung pako ay nasa 2 meters ang pagitan ng mga pako. 5 yan, 2 meters ang pagitan at nasa kalagitnaan ng measurement ng kahoy, kaya hindi pwedeng ginawa ito para hagdanan. Ito'y talagang ginawa as a marker, kasi kung hagdanan yan ay dapat 2 feet lang ang distansya ng bawat pagpako, pero ang nangyari dyan ay merong 2 meters mahigit na agwat or distansya ng bawat pako hanggang doon sa pinakadulo. At ang height ng pako na nasa pinakaitaas, sa estimate ko ang height niya ay nasa 12 meters. Mahaba talaga, mataas at malalaki ang mga pako na ito. Kaya nga kung sinabi nila yan daw ay ginawa ng huli ng ibon or pugad ng ibon, hindi naman siguro gagastos ang huli ng kukuha ng pugad ng ibon at bibili pa ng ganyang kalaki na pako, nagawa pa sa bronze. At mahal yan kasi malalaking pako yan. Kaya ito, with my dowsing rod, kaya akin tinatry kung merong detection ang direksyon na itong pinupoint ng pako. Kaya at akin i-share sa inyo ang aking technique sa paghanap ng nakabaon na Yamashita treasures sa marker na malalaking pako sa kanyang mga klaseng kahoy. Okay mga ka-TH, ito ang ating example ng paano hanapin ng item dito sa kahoy na napakaraming pako. Okay, merong 5. Ating bilangin 1, 2, 3, 4, 5. At hindi yan mga pako na nakikita natin sa ngayon. Yan ay mga lumang pako na kwadrado, square yung pagkagawa sa kanya na ganyan. At merong haba yan na 8 hanggang 9 na inches ang haba ng mga yan. Kaya malalaki talaga ang mga yan. Alam nyo ba, ang pinako kay Kristo na pakong ganyan ay 9-inch nails. Kaya sa palagay ko ito ay ganun din, 9 inches ang haba ng mga pako na ito. At ito ay galvanized sa tingin ko, or kung hindi man, kasi hindi naman talaga namin naakyat sa itaas yan,
kung hindi man yan ay made of bronze ng mga pako. Kaya hindi siya nag-rust. Ay parang bago pa lang pinako dyan. Pero sabi ng ating ka-TH ay diyan sila isinilang. Pagkagising nila, ang sila ay magkamalay, naglalaro dyan, ay nandyan na yung mga pako na yan. At ang tuog tree na yan ay ganyan na rin yan, kalaki nang sila ay mga maliliit pa lamang na bata. Hanggang ngayon sila ay nasa edad na 60 plus. Ay kunti lang ang pagtangkad, kunti lang ang pagtaas ng tuog tree na yan kasi yan ay centennial old tree. Matured na yan nang ipinako ang mga pako na ito noong, sabihin natin noong kasagsagan ng giyera ng World War II. Okay, paano nga ba natin ito i-decode mga ka-TH? Kanina, nakita nyo na nagda-dowsing ako. Ang dinadowsing ko ay ang alignment ng mga ito. Ayan, so ang mga alignment ng mga yan. At unang tingnan nyo kapag mga marker ng kahoy ay ang east. Kasi karamihan ng treasure sa kahoy ay nasa bandang east. Kaya hanapin nyo ang central marker or tinatawag ng iba na fulcrum point. Yun ang bali ang pinakasentro. At doon nyo malalaman ang direksyon yan using your compass. Kung yan ba'y bandang east or west or north or south. Okay, so ngayon sa traditional na decoding sa libro ng aking ama, ang bawat pako na yan ay 1 metro. So merong 1, 2, 3, 4, 5. So ibig sabihin merong 5 meters distance. At itong mga ulo niya ang mga pointer kung saan nakaharap yan. So siya ay nakaharap dito lahat. Lahat yan ay nakaharap dyan. Kung yan ay is perfect na meron talagang treasure. Marami na akong dinicode na east, existing ang area at talagang nasa east ang mga detection kapag kahoy ang marker. Lalo na ito, pako. Hindi lang kahoy, meron pang pako. Kahoy pa nga lang na centennial old tree, marker na yan. Lalo na kung merong pako, talagang napakaligit nito. Okay, so example niyan, ito yung ika 5 meters na maghakbang ka. So dito ang 5. So dyan tayo mag-test dig. Ngayon, kung wala, adjust lang ng 1 meter man 1 meter plus in minus. So plus or minus. So yan ay 4 or 6. So 4, 5, 6 meters. Okay, dahil given na merong 5 pako. Ngayon mga ka-TH, merong pangalawang nito, pag-decode ng ganyan ng mga pako. At ang pangalawang pag-decode niyan ay sukatin niyo ang haba ng pinakamataas na pako. Ito na pako yan. Sukatin niyo yan baba hanggang sa ground, hanggang sa lupa. Sabihin natin dito ang lupa. At kung yan ay 10 meters, sabihin natin 10 meters yan, ibig sabihin maglakad ka rin ng 10 meters papunta rito. So 10 meters ay narito, dyan ka mag-test dig, 10 meters plus or minus. So pwedeng 11, pwedeng 9, atras sa 9, advance sa 11. So lalaki na ang iyong hukay, pero yun pa rin ay naka-align dyan sa tuog tree na may mga pako. Kung saan nakaharap ang mga ulo nito, yun ang direksyon. At kung medyo nakaharap sa east, east na ang tirahin nyo kasi east talaga ang maraming laman na direksyon ng compass. Okay, ang east ay tama nga, ang east ay wood element. So kahoy nga yan, kaya swerte yan. East ay wood element, kahoy, while ang west is metal element. Kaya kung sa west din yan nakaharap, okay pa rin kasi metal.
pwedeng drums, pwedeng ammunition boxes ang laman or nilagyan. At kung sa norte, yan ay nagrepresenta ng water, ng north. So kung nakaharap yan sa creek, nasa norte ang direksyon ng paghanap, mga katiyats. So yun ang pangalawa natin. Ang taas nito, itong pinakaunang pako sa itaas, ang emission nyo papunta rito. Okay, so yan ang pangalawang paraan sa paghanap. Kanina nakita nyo, yun ang pinaka magandang paraan sa paghanap. Nagda-dowsing ako. Okay, ako'y nag-start sa puno. So dito ako sa puno talaga nag-start. Dito ako. So example ako yan. Okay, so nagda-dowsing ako. Papunta ako rito hakbang ng hakbang sa alignment ng kahoy hanggang sa nag-ikis ang dowsing. So dito nag-ikis. Sa actual na pag-dowsing ko ay nasa 11 meters siya nag-ikis. At para ma-confirm na doon talaga ang ikis, balik-balikan mo yan sa 4 na direksyon. Okay, balik-balikan mo pag-detect yung kung saan nag-X yung dowsing mo para ma-confirm ng ilang beses, kung pwede pa 10 beses, para talaga masigurado nyo na yun ang digging spot. Okay, ganun din sa mga pendulum at lalo na sa mga Japan. Yan kasi ang mga ginawang advance kisa dowsing. Nilagyan na ng mga spring ang katulad ng aurameter, kaya sa pagmaster lang yan, mga katiyats. So kung walang pambili ng mahal na gadget, masterin nyo itong ancient gadgets, ancient tools in finding lost treasures underground. Okay, at kung gusto nyo bumili ng mga mamahalin at mura at hindi lang yan, mga high-tech scanners and detectors, tawag kayo sa Bourbon kay Roniel 0975-6675-030 at banggitin nyo ang aking channel, ang pangalan ng channel, para palagi kayong merong maliliit na discount or baka malaki basta nabanggit nyo ang channel ko, kasi nire-recommend ko ang mga yan. Okay, so hanggang dito lang ako, mga katiyats. Maraming salamat. God bless you all and may the fortune be with you.